Scorpio, makinig kang mabuti. Paano kung ang mensaheng nagbago ng kanilang buhay ay talagang para sa'yo? Ang video na ito ay hindi aksidente. Kung nahanap mo ito, ibig sabihin ay handa nang ipakita ng universo ang isang bagay na hindi mo dapat palampasin. Isang mensahe ang dumating sa ibang tao, pero ang puso mo ay ramdam ito, ang isipan mo ay naalala ito, at ang kaluluwa mo ay hindi pwedeng baliwalain. Manood ka hanggang sa dulo. Dahil kung handa kang tanggapin ang mensaheng ito ngayon, maaaring hindi tulad ng iyong nakaraan ang susunod mong kabanata. Scorpio, kung may naramdaman ang puso mo habang naririnig ang hook na yon, ang pagbasa na ito ay para sa'yo. Maraming beses sa buhay, nakikita natin ang ibang tao na tumanggap ng balita, biyaya, at sagot na matagal nating ipinagdasal. Sila ang nakakakuha ng mensahe, pero tayo ang patuloy na hindi makaalis sa isip nito. Sa kultura ng mga Filipino, naniniwala tayo na wala nang nangyayari sa atin na aksidente. Kung isang salita, isang senyales, o isang kwento ang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo, ito ay dahil alam ng iyong kaluluwa na ito ay bahagi ng iyong kapalaran. Sa video na ito, dahan-dahan nating bubuksan ang nakatagong mensahe. Pag-uusapan natin kung bakit unang dumating ito sa kanila, bakit naramdaman ito ng iyong espiritu, at bakit ngayon ang tamang panahon upang pakinggan mo ito. Kaya manatili ka kasama ko, Scorpio. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin hindi ka nakalimutan ng universo. Maaaring magbago pa ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasa. The energies around you, allow your soul reacted. Scorpio, pag-usapan natin ang tungkol sa iyo sandali. Hindi sila. Hindi tungkol sa natanggap nila. Tungkol sa enerhiya na gumagalaw sa paligid ng iyong buhay ngayon. Nararamdaman mo ba ito? Siguro, may bigat na nararamdaman ang iyong puso tuwing gabi nang walang klarong dahilan. Baka magising ka sa gitna ng gabi, iniisip ang isang tao, isang pangako, o isang sandali na hindi natapos ng maayos. Baka nararamdaman mo na may mangyayaring isang bagay, pero hindi mo maipaliwanag kung ano ito. Sa kultura ng mga Filipino, hindi namin binabaliwala ang ganitong pakiramdam. Tinatawag namin itong kutob, tinatawag namin itong pakiramdam. Ito ang tahimik na wika ng kaluluwa. At kamakailan, ang kaluluwa mo ay nagsasalita ng malakas. Ito ang dahilan kung bakit, nang dumating ang mensahe sa ibang tao, ang espiritu mo ay tumugon. Ang dibdib mo ay kumapit. Biglang naging alerto ang iyong isipan. Parang ang mga salita ay humaplos sa sugat o pag-asa na matagal mo nang itinatago. Baka nga nasabi mo sa sarili, bakit parang ako yung tinamaan, kahit hindi naman ako ang kausap. Hindi iyon imahinasyon. Ito ay enerhiya. Scorpio, ang enerhiya mo ngayon ay parang isang radyo na sa wakas ay nakatune in sa tamang istasyon. Noong una, mahina ang signal, masyadong maraming ingay, masyadong maraming sakit, masyadong maraming alalahanin. Pero sa kabila ng mga luha, mga dasal, mga gabi na ikaw ay nagbubulong kay Bathala o sa universo, may isang bagay sa iyong kaluluwa na unti-unting nakaalin. Hindi mo ito nakita, pero ang kaluluwa mo ay nag-adjust. Isipin mo lahat ng beses na naramdaman mong mag-isa, pero pinili mong magdasal. Isipin mo lahat ng beses na gusto mong sumuko, pero patuloy ka pa rin para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, para sa mga taong umaasa sa'yo. Ang mga sandaling iyon ay hindi maliit. Bawat tahimik na sakripisyo ay nagbago ng iyong vibration. Kaya nang dumating ang mensahe, baka sa pamamagitan ng ibang pagbasa, ibang tao, o ibang sitwasyon, ang kaluluwa mo ay nakaramdam nito. Parang nakakita ng sulat na may pangalan ng iba, pero ang laman nito ay tumutugma sa buhay mo. Ang iyong mga pagsubok. Ang iyong mga tanong. Ang iyong mga lihim na hangarin. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na maraming beses na nagsasalita ang universo bago natin tunay na marinig. Nagsasalita ito sa mga panaginip na paulit-ulit. Nagsasalita ito sa isang kantang biglang magpapaiyak sa'yo. Nagsasalita ito sa mga numero na patuloy mong nakikita, sa mga kandilang kumikislap ng kakaiba, sa mga random na salitang tila masyadong personal para maging random. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, Scorpio. Nagkaroon ka ba ng mga kakaibang panaginip kamakailan? Mga panaginip kung saan ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay lumabas, o isang hindi natapos na kwento ang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan tulad ng isang pelikula. Napansin mo ba ang mga senyales, isang pangalan, isang petsa, isang lugar, isang numero, na patuloy na bumabalik, parang may kumakatok sa iyong balikat mula sa di nakikitang mundo?
Iyan ang dahilan kung bakit tumugon ang iyong kaluluwa. Dahil ang mensaheng ito, kahit na ibinigay sa ibang tao, ay nagdadala ng parehong simbolo, parehong emosyon, parehong tanong na matagal mong itinatago sa iyong puso. Ang enerhiya mo ngayon ay nasa isang estado ng paggising. Nagiging mas sensitibo ka sa espiritual na katotohanan. Habang tumatanda ka, mas nare-realize mo na ang buhay ay hindi lang tungkol sa trabaho, pera, o kaligtasan. May mas malalim na kwento sa likod ng lahat, sa likod kung bakit umalis ang mga tao, kung bakit nababasag ang mga pangako, kung bakit nagsasara ang mga pinto, at kung bakit may mga pintong biglang muling magbubukas. Dumating ang mensahe sa kanila una, pero ikaw ang tunay na nakikinig. Ikaw ang may pusong handa. Ikaw ang may sapat na lakas, natutunan, at naranasan upang sa wakas ay maintindihan kung ano ang matagal nang ipinapahayag sa iyo ng universo. Kaya kung naramdaman mo ang pagkakahawak, kung naramdaman mo na parang sumusunod sa iyo ang mensaheng ito ay dahil ang enerhiya mo ang tumawag nito. Parang isang dasal na sa wakas ay nakatagpo ng daan pabalik sa tahanan. At ngayon, Scorpio, tayo ay pupunta pa ng mas malalim. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit dumating ang mensahe sa kanila una, at kung bakit, sa kabila ng lahat, patuloy kang tinutulungan ng tadhana na magbalik ito sa iyo. Dahil ang tunay na para sa iyo ay hindi mananatili sa kamay ng iba magpakailanman. The message went to them first, but belongs to you. Scorpio, ngayon, sagutin natin ang tanong na tahimik na tinatanong ng iyong puso. Kung para sa akin talaga ang mensaheng ito, bakit sa kanila dumating ito unang-una? Alam kong maaaring masakit ito. Nakita mong tumanggap ng iba ng balita, biyaya, o pagkakataon na parang sa iyo talaga nakalaan. Baka sila ang unang nakarinig ng magagandang balita. Baka sila ang pinili, sila ang napansin, sila ang napili, habang ikaw ay nanatili sa background, nagkukunwaring okay ka lang. Sa buhay Filipino, madalas mangyari ito. Nakikita natin ang iba na na-promote. Pinapanood natin ang mga pamilyang nagiging matatag. Naririnig natin ang tungkol sa ibang tao na nakatagpo ng tunay na pag-ibig, nagbabalik loob sa buhay, o nakatanggap ng pagkakataon na parang iyon na nga ang matagal nating ipinagdasal. At sa katahimikan, tinatanong natin si Bathala. Panginoon, ako naman po kaya? Kailan? Minsan, pinapayagan ng universo na dumaan muna ang mensahe sa ibang tao dahil hindi ka pa handang tanggapin ito. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi dahil nakalimutan ka. Pero dahil ang puso mo ay patuloy pang nagpapagaling, patuloy pang natututo, at patuloy pang hinuhubog. Scorpio, ikaw ay matindi ang kalikasan. Kapag nagmahal ka, nagmamahal ka ng malalim. Kapag nasaktan ka, tahimik pero mabigat ang sakit na nararamdaman. Kung dumating ang mensahe sa iyo nang masyado pang maaga. Noong ang iyong mga sugat ay hindi pa ganap na naghihilom. Noong ang galit mo ay mainit pa. Noong ang tiwala mo ay basag pa. Baka tinanggihan mo ito. Baka nagduda ka, sinira ito, o itinulak palayo. Baka nagduda ka, sinira ito, o itinulak palayo. Alam ng universo ang iyong lakas, pero alam din nito ang iyong limitasyon. Kaya minsan, ang unang paghahatid ay napupunta sa iba. Sila ang nagiging test run. Sila ang humahawak ng enerhiya ng saglit. Sila ang nagpapakita ng preview. At ang kaluluwa mo na nagmamasid mula sa gilid ay nagsimulang maghanda. Sa Filipino spirituality, madalas nating marinig ang kasabihang, ang hindi para sa'yo, lalayo. Pero ang talagang para sa'yo, babalik at babalik. Ang hindi para sa'yo ay unti-unting mawawala. Pero ang tunay na may pangalan sa iyong espiritu ay laging babalik. Kaya imagine mo ito. Dumating ang mensahe sa kanila. Narinig nila ito. Nararamdaman nila ito. Baka tumugma ito sa ilang bahagi ng kanilang buhay pero hindi buo. Naglaho sila. Pero ikaw, Scorpio, hindi ka makaalis. Patuloy mo itong iniisip habang naghuhugas ng pinggan, habang nakahiga sa kama, habang sumasakay sa jeep o bus, habang nakatingin sa kisam sa gabi. Iyan ang iyong senyales. Madalas, ang universo ay bumubulong bago ito magsalita ng malakas. Ang unang bulong ay napunta sa kanila. Pero ang malakas na etyo, ang hindi nawawala sa iyong isipan, ay para sa iyo. Isang dahilan kung bakit napunta sa kanila unang mensahe ay proteksyon. Protection. Baka kung natanggap mo ito ng mas maaga, bumalik ka sa maling tao, maling deal, maling landas. Baka pinilit mong gawin ang isang bagay na hindi pa handa.
Baka pumasok ka sa isang sitwasyon na mukhang biyaya, ngunit isang bitag para sa iyong kapayapaan, iyong pananalapi, o iyong puso. Scorpio, tandaan mo kung ilang beses kang muntik nang magkasya sa mas mababa. Ilang beses mong tinanggap ang isang pag-ibig na hindi ka nirerespeto, isang trabaho na nauubos ang iyong lakas, o isang sitwasyon na nagpapaliit sa iyo. Kung dumating ang mensaheng ito sa mga panahong iyon, baka ginamit mo ito bilang dahilan upang manatili sa mga tanikala. Kaya anong ginawa ng universo? Inantala ang iyong pagkakataon. Pinayagan muna ang ibang tao na magdala ng eksena. Pinanood mo. Natutuhan mo. Umiiyak ka ng tahimik. Nagtanong ka. At unti-unti nagbago ang iyong pamantayan. Tumaas ang iyong halaga sa sarili. Mas naging matalim ang iyong espiritu. Kapag ang mensahe ay bumalik sa iyo, hindi ka na ang parehong tao. Mas malakas ka na. Mas gising. Mas maingat sa kung sino ang iyong pagkakatiwalaan, saan mo ilalaan ang iyong oras, at anong uri ng enerhiya ang papayagan mong pumasok sa iyong buhay. Sa maraming pamilya sa Pilipinas, madalas nating makita ang pattern na ito. Isang kapatid ang nauna, sila ang nagkamali, sila ang nasaktan, sila ang sumubok. Ang iba ay nanood at natutunan. Ibinabagay nila ang kanilang mga pagkakamali. Minsan, ang unang tumanggap ay hindi ang pinili, sila ang naging halimbawa. Ang parehong bagay ay nangyayari espiritual. Ang mensahe na natanggap ng iba ay pinayagan ng Diyos o ng universo upang makita mo ito mula sa malayo. Nang hindi ka tinatamaan ng malapitan. At ngayon, narito ka. Patuloy na tumatayo. Patuloy na naghahanap. Patuloy na nararamdaman ang kakaibang pagkahila sa iyong dibdib na nagsasabing, para sa akin ito. Kung ang puso mo ay mas lalong tumugon ngayon, iyon ay dahil ang iyong oras ay iba sa kanilang oras. Ang kanilang panahon ay para sa pagpapakilala. Ang iyong panahon ay para sa katuparan. Sila ang preview. Ikaw ang tunay na kwento. Kaya huwag magalit kung sila ang unang tumanggap. Huwag magtampo kung ang pangalan ng iba ang unang tinawag. May mga kwento sa langit na hindi nagsisimula kung saan sila mukhang nagsisimula. Ang ilang biyaya ay isinulat na darating ng huli, ngunit swak na swak sa tamang oras. Scorpio, hindi ka huli. Tama ang iyong oras para sa iyong sariling kapalaran. The spiritual meaning, ancestors, tadhana, and protection. Scorpio, ngayon ay tatawirin natin ang tabing at tatalakayin ang mas malalim na aspeto ng lahat ng nangyayari. Tinalakay na natin ang enerhiya sa paligid mo at kung bakit unang dumating ang mensahe sa iba. Pero may mas malalim na nangyayari, isang bagay na may kinalaman sa iyong kaluluwa, sa iyong mga ninuno, at sa iyong kapalaran. Sa kultura ng mga Filipino, bihira tayong makita ang ating sarili bilang lubos na nag-iisa. Kahit na tayo ay nakaupo ng tahimik sa isang maliit na kwarto, kahit na ang bahay ay madilim at ang lahat ay natutulog, nararamdaman pa rin natin. Ang banayad na presensya, ang hindi nakikitang kasamahan, ang pakiramdam na may nagmamasid sa atin. May mga tawag itong anghel. May mga tawag itong Gabriel, Spirit Guide, o simpleng si Lord. Ang iba naman ay nararamdaman ang presensya ng kanilang lolo, lola, o mga magulang na pumanaw na. Nagpapailaw tayo ng kandila, bumubulong ng mga dasal, bumibisita sa sementeryo, sinasabi, Lola, bantayan mo naman kami. Scorpio, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman tanging iyo lamang. May mga dasal na itinaga sa iyo na hindi mo narinig. May mga luha na tumulo para sa iyo na hindi mo nakita. May mga tahimik na hiling ng iyong mga nakatatanda para sa iyong buhay. Na ikaw ay maprotektahan, gabayan, at ilayo sa mga maling tao. Nang dumating ang mensahe sa ibang tao muna, hindi lang ang universo ang nag-pause sa iyong pagkakataon. Ang iyong espiritual na pamilya, nakikita at hindi nakikita, ay tumayo sa pagitan mo at sa maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Isipin mo ang lahat ng pagkakataon na muntik mong gawin ang desisyon na ngayon, kapag tinitingnan mo, ay sisira sana sa iyong kapayapaan. Muntik ka nang magpakasal sa maling tao. Muntik ka nang magtiwala sa maling kaibigan. Muntik ka nang mag-invest sa isang bagay na hindi lang magpapabawas sa iyong pera, kundi pati na rin sa iyong espiritu. May isang bagay na pumigil sa iyo. Isang pagkaantala. Isang problema. Isang biglaang pagbabago ng plano. Baka galit ka noon, tanong ng tanong, bakit ganito na naman? Bakit hindi natuloy? Pero ngayon, mas kalmado na ang iyong isipan, nakikita mo na.
Minsan, ang pagkadismaya ay proteksyon. Scorpio, ang iyong mga ninuno at espiritual na gabay ay hindi malayo. Gumagalaw sila sa maliliit, tahimik na paraan. Isang kutob na nagsasabi ng huwag muna. Isang kakaibang bigat bago ka umalis ng bahay. Isang panaginip na nagbabala sa iyo. Isang biglaang alaala ng payo mula sa isang taong pumanaw na. Nang dumating ang mensahe sa kanila muna, maaaring dahil ang iyong espiritual na koponan ay patuloy pang inaayos ang landas na nasa harap mo. Patuloy nilang isinasara ang mga maling pinto. Patuloy nilang tahimik na inaalis ang mga taong nais lang gamitin ka, pigilan kang magtagumpay, o ubusin ang iyong liwanag. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na ang tadhana ay hindi lamang isang tuwid na linya. Ito ay dumurukot, umiikot, nag-aantala, nagre-redirect. Hindi upang maguluhan ka, kundi upang iligtas ka. Baka iniisip mo. Pero ang dami ko ng pinagdaanan. Ang dami nang nawala sa akin. Scorpio. Marami ka nang nawalang tao, oportunidad, at panahon na akala mo'y maghihintay sa'yo magpakailanman. Pero tignan mong mabuti. Ilan sa mga bagay na yon ang talagang nagpapaisip sa'yo na wala kang halaga? Ilan sa mga relasyon na yon ang nagparamdam sa'yo na hindi ka karapat-dapat, hindi mahalaga, o hindi minamahal? Ang iyong espiritu ay hindi dumarating sa buhay na ito para lamang magdusa at mawala. May misyon ang iyong buhay, kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. Ang misyon mo ay maaaring kasing simple at kasing banal ng pagpapalaki ng iyong mga anak sa ibang paraan. Pagmamahal na mas mabuti kaysa sa pagmamahal na natanggap mo. Pagpapagaling ng mga pattern na naipasa sa iyong pamilya sa mga henerasyon. Kaya ng isang mensahe tulad nito ang makatagpo sa iyo, hindi ito palaging tungkol sa pag-ibig, pera, o pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagkakasunduan. Ang iyong mga ninuno ay dahan-dahang ginagabayan ka patungo sa isang bersyon ng iyong sarili na sa wakas ay marunong tumanggap ng mga bagay na tunay na para sa iyo. Hindi kalahating pag-ibig, hindi kalahating respeto, hindi kalahating oportunidad. Kundi mga bagay na tumutugma sa iyong matagal na nalamang kaalaman. Minsan, ang mensahe ay naantala. Dahil baka ikaw ay nagsettle noon. Baka tinanggap mo ang mga kaunti at tinawag ito bilang isang handa. Baka tinanggap mo ang kahit sino na nanatili at tinawag itong pag-ibig. Pero pagkatapos ng lahat ng mga sugat, lahat ng tahimik na gabi, lahat ng mga dasal na binulong, hindi ka na ang parehong Scorpio. Ang enerhiya mo ngayon ay nagsasabi, nais ko ang totoo. Nais ko ang nagdadala ng kapayapaan. Nais ko ang nagpapakita ng respeto sa aking kaluluwa. At ang espiritual na mundo ay tumutugon sa iyon. Kaya nang ang dibdib mo ay sumikip habang nakikinig sa isang mensahe para sa iba. Iyon ay ang iyong kaluluwa na kumikilala sa isang katotohanan na matagal na itong hinihintay. Nang ang isipan mo ay patuloy na iniiwasan ang mga salitang iyon. Iyon ay ang iyong mga ninuno na binubulong sa iyo. O, anak, pakinggan mo yan. Para sa iyo yan. Ang universo ay hindi huli. Ang iyong kapalaran ay hindi nasira. Ang iyong mga gabay ay hindi ka iniwan. Sila ay naghintay lamang ng tamang panahon kung kailan handa kang makinig ng walang takot. Tanggapin ng walang alinlangan. At magpatuloy ng hindi iniisip na dadalhin ang iyong nakaraan sa iyong daraanan. Scorpio, ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ay nararamdaman mong malakas ngayon. Hindi lang ito tungkol sa timing sa pisikal na mundo. Ito ay tungkol sa timing sa espiritual na mundo. Kung kailan ang iyong puso, iyong isipan, iyong mga ninuno, at iyong kapalaran ay magkasama sa isang panig. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang nakatagong mensahe mismo. Ang tunay na kailangan mong marinig ngayon. At kung paano ang inalost na mensahe ay nag-aanyaya sa iyo sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. The Hidden Message, What You Need to Hear Now. Scorpio, ngayon ay dumating na tayo sa puso ng lahat ng ito. Ito ang bahagi na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang mensahe na dumating sa iba pero palaging may pangalan mo sa espiritu. Kung nandito ka pa, kung nakikinig ka pa, ibig sabihin ay meant ka talagang marinig ito. Hindi ka kailanman ang pang-backup na opsyon. Hindi ka kailanman ang i-extra. Hindi ka kailanman ang halos karapat-dapat. Ikaw ay simpleng nasa preparasyon. Lahat ng mga panahong naramdaman mong ini-ignore, hindi napapansin o nilampasan. Hindi nito binura ang iyong halaga. Mas lalo pa itong pinatibay. Ang nakatagong mensahe para sa iyo, Scorpio, ay ito.
Papasok ka sa isang kabanata kung saan ang mga bagay na tunay na para sa iyo ay makikita ka ng malinaw. Noon, ang tamang pag-ibig, ang tamang oportunidad, ang tamang landas ay maaaring dumaan malapit sa iyong buhay. Pero ang puso mo ay abala pa sa pag-survive. Abala ka sa pag-aalaga ng iba, pagbuo ng mga pamilya, pagsasakripisyo ng iyong sariling nararamdamin upang maging okay ang iba. Ngayon, ibabalik ng universo ang ilaw sa iyo. In love. Sa larangan ng pag-ibig, ang mensaheng ito ay nagsasabi. Hindi mo kailangang habulin ang sinumang hindi mararamdaman ang iyong kaluluwa. Ang para sa iyo ay hindi malilito tungkol sa iyo. Maaaring mayroon silang sariling mga takot at sugat. Pero mararamdaman nila ang malalim na paghila upang protektahan ka, respetuhin ka, at piliin ka. Kung may isang tao mula sa iyong nakaraan na patuloy na lumalabas sa iyong mga panaginip, isang tao na ang pangalan ay patuloy na bumabalik sa random na mga sandali. Huwag mong isipin na ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyo na tumakbo pabalik ng bulag. Ito ay nagsasabing tignan mo ang katotohanan. Pinarangalan ba ng koneksyong iyon ang iyong puso? Pinayagan ka ba nitong lumago o palaging pinipilit kang lumiit? Nararamdaman mo bang ito ay tahanan o isang pagsubok na palagi mong tinatangkang ipasa? Ang nakatagong mensahe ay hindi bumalik. Ang nakatagong mensahe ay, pumunta ka kung saan ang iyong kaluluwa ay nakikita. Kung ang tao ay nagbago, kung ang kanilang enerhiya ay talagang naiiba. Bubuo ang buhay ng isang landas para sa isang mas malusog na muling koneksyon. Pero kung sila ay nananatiling pareho, ang universo ay dahan-dahang itutulak ka patungo sa isang tao na tumutugma sa bagong bersyon mo. Ang mas matalino, mas malumanay at mas gising na ikaw. In self-worth. Sa larangan ng iyong halaga sa sarili, ang mensaheng ito ay malakas. Itigil mong humingi ng paumanhin para sa pangangailangan ng respeto. Itigil mong magkasala para sa pagnanais ng kapayapaan. Itigil mong paliitin ang iyong mga pangarap upang maging komportable ang ibang tao. Binigyan mo na ng sobra ang iyong enerhiya upang patunayan na ikaw ay tapat, matyaga, at malakas. Ngayon, oras na para ang buhay mo ay mag-reflect pabalik sa iyo. In divine timing. Sa larangan ng tamang oras, ang mensahe ay ito. Ang para sa iyo ay hindi huli, ito ay tumpak. Baka iniisip mo, ang dami ko ng taon na lumipas. Baka tinitingnan mo at iniisip, ang tanda ko na. May pag-asa pa ba? Scorpio. May pag-asa. Pero baka hindi ito magmukhang kwento na isinulat mo noon sa iyong isipan. Iniaalok sa iyo ng universo ang isang bagay na mas malalim kaysa sa orihinal na plano. Hindi lang isang kapareha, kundi kapayapaan. Hindi lang pera, kundi katatagan. Hindi lang mga sagot, kundi pangunawa. Simple ritual to claim the message meant for you. Upang i-anchor ang mensaheng ito, magsagawa tayo ng isang simpleng ritual. Walang komplikado, walang mabigat. Isang tahimik na sandali sa pagitan mo ng iyong espiritu at ng banal. Mga kailangan. 1. Maliit na puting kandila o anumang kandila na mayroon ka. 2. Isang basong malinis na tubig. 3. Maliit na piraso ng papel at panulat. Paano gawin? Iilaw ang kandila at ilagay ito sa tabi ng baso ng tubig. Habang ang apoy ay nagsisindi, isipin ito bilang iyong panloob na liwanag. Ang bahagi ng iyong kaluluwa na hindi sumuko kahit na hindi ka napansin. Sa piraso ng papel, dahan-dahang isulat ito. Ang para sa akin ay pinapayagan ko na pumasok sa aking buhay. Ang hindi para sa akin ay pinapalaya ko ng may kapayapaan. Hawakan ang papel gamit ang parehong mga kamay malapit sa iyong puso. Huminga ng malalim. Isipin ang lahat ng pagkakataon na pinanood mo ang iba na tumanggap ng isang bagay na mukhang para sa iyo. Pagkatapos magsalita ng malumanay sa iyong sariling mga salita o ganito. Universo, Panginoon, ang aking mga gabay at mga ninuno. Kung ang mensaheng ito ay tunay na para sa akin, tulungan mo akong tanggapin ito ng may tapang at kaliwanagan. Ibinubukas ko ang hindi para sa akin. Tinatanggap ko ang may pangalan ko sa iyong oras. Kapag handa ka na, itupi ang papel at ilagay ito sa ilalim ng baso ng tubig o sa tabi ng kandila. Hayaan munang mag-burn ang kandila o hanggang sa maramdaman mong kumpleto na ang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong papatayin, iniisip na ang iyong dasal ay naipadama. Itago ang papel sa isang ligtas na lugar ng ilang araw.
Bilang paalala na nakuha mo na ang mensaheng meant para sa'yo. Love & relationships, go where your soul is seen. Sa pag-ibig, ang gabay para sa'yo ay simple pero malalim. Itigil ang pagpilit sa sarili sa mga lugar kung saan ang puso mo ay parang isang estranghero. Nagmamahal ka ng mga tao na hindi alam kung ano ang gagawin sa pag-ibig na kasing tapat at kasing malalim tulad ng sayo. Naiwan ka nang hindi mo alam na dapat umalis na. Pinatawad mo kahit hindi ka patunay na gumaling. Ngayon, ang mensahe ay nagbabago. Ginagabayan ka patungo sa mga relasyon na nagpaparangal sa iyong emosyonal na lalim, hindi lang sa iyong presensya. Kung may bumalik mula sa iyong nakaraan, o kung may bagong tao na pumasok sa iyong buhay, huwag lang tingnan ang kanilang mga salita, kundi pati ang kanilang enerhiya. Ginagawa ba nilang magaan ang pagiging tapat? Nirerespeto ba nila ang iyong katahimikan, ang iyong mood, ang iyong pagiging sensitibo? Nag-effort ba sila, o ikaw na lang palagi ang gumagawa ng lahat? Ang universo ay ginagabayan ka palayo sa halos pag-ibig at kalahating pag-ibig. At patungo sa isang koneksyon kung saan maaari ka nang magpahinga, hindi mag-perform. Kung ikaw ay nasa relasyon na, ang mensaheng ito ay nag-aanyaya sa iyo upang dahan-dahang iparating ang iyong pangangailangan. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. May karapatan ka na magsabi, "Ako rin ay nangangailangan ng pag-aalaga. Ako rin ay nangangailangan ng pag-unawa. Ako rin ay nangangailangan ng kapayapaan." Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumatakbo mula doon. Ang tunay na pag-ibig ay tumutugon. Finances & stability, you are not meant to live in constant lack. Scorpio, ang pera ay naging mabigat na paksa para sa'yo. Alam mo kung paano ang pakiramdam na mag-stretch ng maliit na halaga sa mahabang panahon. Na inuuna ang mga bayarin kaysa sa sariling pahinga. Na nagbibigay sa pamilya kahit ikaw mismo ay pagod na. Ang mensahe para sa iyong pinansyal ay ito. Nakikita ang iyong pagsisikap. Ang iyong mga sakripisyo ay hindi nawawala sa espiritual na mundo. Ginagabayan ka patungo sa mas matatag, mas alin na paraan ng pagkita. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagpapakawala sa trabaho na inaabuso ang iyong oras at espiritu. Pagbukas ng sarili sa mga oportunidad na dati ay tinanggihan mo dahil akala mong hindi ito para sa iyo. Pagkakaroon ng tiwala na may karapatan kang tumanggap ng higit pa kaysa sa kailangan lang para mabuhay. Sa kultura ng mga Filipino, tinuturuan tayo na magpasalamat kahit konti lang. Maganda yon, ang pasasalamat ay makapangyarihan. Pero minsan, nalilito tayo sa pasasalamat at ang pagsettle. Hindi ka pagiging sakim kung nais mong magkaroon ng buhay kung saan maaari kang huminga. Kung saan maaari kang magpahinga ng walang alalahanin sa bukas. Kung saan maaari kang tumulong nang hindi nasisira ang sarili mo. Ang universo ay nagtutulak sa iyo upang pahalagahan ang iyong mga kasanayan, karanasan, at oras. Huwag matakot na humingi ng kung ano ang nararapat. Huwag matakot matutunan ang mga bagong bagay na maaaring magbukas ng mga pinto sa hinaharap. Ang iyong kapalaran ay hindi upang manatiling maghihirap magpakailanman. Karapat-dapat ka ring maranasan ang mga panahon ng katatagan at kahit kasaganaan. Spiritual path, walk with the message, not just after it. Spiritual, ang kabanatang ito ay isang imbitasyon. Huwag tratuhin ang mensaheng ito bilang isang video na napanood mo at nakalimutan. Lumakad ka kasama ito. Ginagabayan ka patungo sa mas pinahahalagahan ang iyong mga panaginip, mga senyales, at mga tahimik na pagpuputok ng kaluluwa. Magkaroon ng maliliit na, patuloy na sandali ng koneksyon sa banal. Isang maikling dasal sa umaga. Isang tahimik na pagmumuni sa gabi. Pag-ilaw ng kandila ng may layunin. Pagbuo ng mga pagpapala sa iyong sariling pangalan. Hindi ka kinakailangan maging perpekto. Hindi ka hinihinging maging super spiritual bigla. Ang hinihingi lang ng universo ay manatiling gising. Pansinin kapag ang kaluluwa mo ay tumugon. I honor ang mga oras na ang puso mo ay parang mabigat. Mag-pause at pakinggan kapag ang buhay ay nagpapadala sa iyo ng senyales. Ang landas mo patuloy ay hindi tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa paggalaw na may kalinawan. Scorpio, hindi ka na naglalakad ng bulag. Naglalakad ka kasama ang mensahe na matagal nang para sa iyo. Isang mensahe na nagsasabi, ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay pinoprotektahan. At ikaw ay sa wakas papasok sa isang buhay kung saan ang iyong puso, ang iyong trabaho,
at ang iyong espiritu ay maaaring maginhawa at magkakasama sa katotohanan. The final truth you are ready to receive. Scorpio, kung nandito ka pa, ibig sabihin ay talagang natagpuan ng mensaheng ito ang tunay nitong tahanan. Dumaan ito sa iba pang mga kamay, iba pang mga puso, iba pang mga buhay. Pero sa huli, nanatili ito kung saan talaga ito nakalaan, sa'yo. Naglakbay ka sa mga panahon kung saan naramdaman mong hindi napapansin, hindi pinili at nakalimutan. Pinanood mong tumanggap ang iba ng mga bagay na parang para sa iyo, ang biyaya mo, ang sin mo, ang himala mo. Ngunit ngayon, nauunawaan mo na. Hindi ka pinaparusahan. Ikaw ay inihahanda. Ang universo, Diyos, ang iyong mga ninuno. Sila ang nagprotekta sa iyo, humubog sa iyo, tinuruan kang makilala ang tunay. Upang sa oras na dumating na ang tamang mensahe, ang tamang tao, ang tamang oportunidad. Hindi mo na ito pagdudahan, hahabulin o hihilingin. Makikilala mo na ito agad. Scorpio, hindi ka huli. Hindi ka naiiwan. Tama ang iyong oras para sa iyong sariling kapalaran. Huminga ng malalim. Ilagay ang kamay sa iyong puso. At paulit-ulit na sabihin, parang tahimik na pangako sa sarili. Ang tunay na para sa akin ay laging makikita ako. Ibinubukas ko ang hindi para sa akin. Handa na akong tanggapin ang may pangalan ko. Maglakad ng buo ang katotohanan ito. Ang mensahe na minsan ay parang para sa iba, ay sa wakas ay bumalik sa tunay nitong may-ari. At ang may-ari ay ikaw.